David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 501. Pakiusap, hayaan mo akong mabuhay, handa akong maging baka at kabayo para sa iyo. Mapait na umiyak si Feng Yi, at lumuhad sa harap ni David, ang pinuno ng pamilya Feng sa lungsod ng bundok, ngunit sa oras na ito ay lumuhad sa harap ni David na parang apo. Tiningnan ni Song Tai ang eksenang ito, at sa hindi malamang dahilan, medyo nalungkot siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ipinaglalaban ng mga taong ito ang kanilang sariling kapakanan, ngunit sa bandang huli sila ay napahamak. Kung ako ang nakaluhod sa lupa sa oras na ito, papayagan mo ba ako? Mahinang sabi ni David. Saglit na natigilan si Feng Yi, dahan-daang itinaas ang kanyang ulo upang tingnan si David, at pagkatapos ay dahan-daang umiling. Kung si David ay nakaluhod sa lupa na humihingi ng awa sa oras na ito, tiyak na hindi niya pababayaan si David. Malamig na ngumiti si David at pinaghahampas ito ng palad, na agad na pumutok sa ulo ni Feng Yi. Nang makita ito, ang iba pa sa pamilyang Feng ay tumakas sa takot, ngunit paano sila hahayaan ni David na makatakas? Ang figure ay kumikislap, at pagkatapos ay nagkaroon ng isang pagsabog ng mga hiyawan. Sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ng tao sa pamilya Feng ay naging mga bangkay. Nang makita ang walang awa na hitsura ni David, napalunok si Song Zod at lihim na natuwa. Buti na lang at hindi niya masyadong na-offend si David kahapon, kung hindi ay kailangang sumunod ang pamilya Song sa Feng family. Song Zod, ginawa ko ang ipinangako ko sa iyo, at sana hindi mo sisirain ang iyong pangako. Sinabi ni David, na yumuko upang kunin ang isang espiritual na bato at iniabot ito kay Song Zod, dapat mong isaayos na may mapupulot ka agad ng batong ito. Ipadala ito pabalik sa lungsod ng bundok. Oo na. Hindi naglakas loob na magtanong si Song Zod, ginawa niya ang ipinaliwanag ni David. Wudong, maaari mong sakupin ang mga minahan ng pamilya Feng. Alam mo naman ang isang ito. Tumingin si David kay Wudong daw. Okay Mr. Chen. Tumango si Wudong. Si Liu Chengyin sa gilid ay nanginginig. Kung hihilingin ni David ang ore veins ng kanilang pamilyang Liu sa oras na ito, hindi man lang siya maglalakas loob na bumitaw. Ngunit hindi hiningi ni David ang ore ugat ng pamilya Liu, ngunit pagkatapos ng paliwanag, bumaba siya ng bundok. Pinunasan ni Liu Chengyin ang malamig na pawis sa kanyang noo at nakahinga ng maluwag. Naglakad ang grupo patungo sa gilid ng Devil's Forest, at nang bababa na sila sa bundok, nalaman nilang hindi pa umaalis si Master Guo at ang kanyang mga disipulo. Wala pala silang guide kaya hindi sila naglakas loob na pasukin ito ng padalos-dalos kaya naghintay sila. Nang makita si Song Zod at ang kanyang party na darating, medyo nagulat si Master Guo. Ginoo. Kanta, ikaw. Ikaw ba? Gustong itanong ni Master Guo kung paano nakatakas si Song Zod at ang iba pa, ngunit hindi niya alam kung paano magsalita. Tiningnan ni Song Zod si Master Guo ng malamig na tingin at sinabi, si Feng Yi ay pinatay ni Mr. Chen, at walang pamilyang Feng sa bundok na lungsod sa hinaharap. Ano? Napatingin si Master Guo kay David nang may pagtataka, paano si Master Ma? Siyempre si Master Ma ay pinatay din ni Mr. Chen. Malamig na umungol si Song Zod. Paano ito posible? Ang masterman na iyon ay. Hindi pwede, yun kasi hindi kasing galing ng iba ang skills mo. Pinatay ni Mr. Chen si masterman ng madali. Kung wala kang tunay na kakayahan sa hinaharap, huwag kang mahiye. Pagkatapos magsalita ni Song Zod, dali-dali siyang pumunta sa tabi ni David, Mr. Chen, dahan-dahan lang. Sa pagtingin sa likuran ni Song Zod at ng iba pa, si Master Guo ay napahiya, ngunit sumunod pa rin siya sa likod at naglakad pababa ng bundok. Bumalik sa bundok na lungsod, direktang inimbitahan ni Song Zod si David sa kanyang tahanan, ngunit hindi niya pinayagan si David na manatili sa isang hotel. Hindi tumanggi si David, at hiniling kay Song Zod na hanapin ang kanyang sarili ng isang hiwalay na vilya, dahil kailangang hindi maabala si David upang magsaka. Matapos ayusin ni Song Zod si David, hindi siya nang ahas na magpakalma, at nagmamadaling nagpadala ng isang tao upang ihatid ang bato na nais ni David pababa mula sa bundok.
Kinabukasan, maraming malapebol na mga espiritong bato ang nakatambak sa looban ng villa kung saan naroon si David. Sa pagtingin sa mga espiritong batong ito, nakataas ang sulok ng bibig ni David, marahil ay makakaasa siya sa mga espiritong batong ito upang makalusot sa oras na ito. Oras na para sa Inedia. Kabanata 502. Kung talagang makakalusot siya sa Bigo period at makapunta ulit sa Womang Island, mapupuno si David ng impormasyon. Kung tutuusin, pinakiusapan siya ni Irvin na maabot ang panahon ng foundation establishment bago ang 15 ng Hulyo, at pagkatapos ay pumunta sa Womang Island, marahil kahit si Irvin ay hindi naisip si David. Ang bilis ng pagsasanay ay magiging napakabilis. David, ayaw mo ng kahit anong hiyas. Ano ang gusto mo ng isang tumpok ng mga sirang bato? Pumasok si Songtai sa looban ng bilya ni David at nalilitong nagtanong. Hindi mo naiintindihan, ito ay mga sirang bato sa iyo, ngunit kayamanan sa akin. Bahagyang ngumiti si David. Hindi kita maintindihan. Inilibot ni Songtai ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabing, hiniling sa akin ng tatay ko na sabihin sa iyo, iyon lang muna sa ngayon. Hindi ko alam kung meron pang underground. Pagmimina, kung meron pa sa ibaba, may ipapadala ang tatay ko sa iyo. Well, I see. Magpa-practice ako sa mga susunod na araw, mas mabuting huwag mo na akong istorbohin. Sabi ni David kay Songtai. Oh, medyo dismayado ang mukha ni Songtai, tumalikod siya at naglakad palabas. Alam ni David ang ibig sabihin ni Songzud. Palagi niyang hinihiling si Songtai na pumunta para maghatid ng balita sa kanya, at hiniling niya kay Songtai na maghatid ng pagkain sa kanya, para lang gumawa ng ilang sparks kay Songtai, ngunit si David ay mayroon na si Sonya. Hindi ko siya pababayaan. Naglakad pabalik si Songtai, nakaupo si David na naka-cross-legged, tumingin sa malabundok na espiritual na bato sa kanyang harapan, at naramdaman ang espiritual na enerhiya tulad ng malawak na karagatan, nagsimulang magsanay si David. Kinain ni David ang napakaraming espiritual na enerhiya sa gutom at uhaw, at ang bawat butas ng kanyang katawan ay bumukas, hinihigop ito ng walang prinsipyo, at sa dantiyan ni David, ang concentration technique ay gumana ng sukdulan, na patuloy na pinipino ang hinihigop na espiritual na enerhiya. Tandang padamdam. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Ang mga espiritong bato ay bumababa sa bilis na nakikita ng mata, bahagyang ipinikit ni David ang kanyang mga mata, matagal na niyang nakalimutan ang tungkol sa mundo, at maging ang oras ay nakalimutan na. Habang nagsasanay si David, si Sonya sa Kapitolyo ng probinsya ay naiinip sa villa araw-araw. Inayos ni Lin Chanho at Chifeng ang maraming tao sa paligid ng villa upang protektahan si Sonya, at maging si Bai Zontang ay personal na pumunta sa kabisera ng probinsya. Dahil ipinaliwanag ito ni David bago siya umalis, si Bai Zontang ay hindi mangangahas na maging palpak. Sa kabutihang palad, mayroong Gulinger na sasamahan araw-araw para hindi malagutan ng hininga si Sonya. Itong si David ay ilang araw nang wala, at hindi pa bumabalik. Wala man lang siyang narinig mula sa kanya, at walang sumasagot sa mga tawag niya. I wonder kung may nangyari. Kumunat ang noo ni Sonya, medyo nag-aalala kay David. Huwag kang mag-alala, ang galing ng David mo, ano kayang mangyayari? Huwag kang magpaapekto sa isang maliit na batang babae, dapat mong malaman na siya ay napakapopular sa mga maliliit na babae. Nagbiro si Gulinger kay Sonya. Sa tingin ko gusto mo rin siya. Tumingin si Sonya kay Gulinger at nagtanong. Ikaw, anong pinagsasabi mo? Hindi ko siya gusto. Bagamat sinabi ito ni Gulinger, namula ang kanyang mukha. Haha, sabi mo rin ayaw mo sa kanya, namumula ang mukha mo, pag gusto mo siya, ibibigay ko sa iyo. Natawa si Sonya at biniro si Sonya. Nang makitang sinabi ito ni Sonya, naging malamig ang mukha ni Gulinger. Sonya, hindi ka makakagawa ng ganoong biros sa hinaharap, makakahanap ka ng kasintahang tulad ni David, dapat alam mo kung paano ito pahalagahan, sa katunayan, isang mabuting tao tulad ni David. Every time every girl will like it, and I also want to find a boyfriend like him, but unfortunately my life is not as good as yours,
so you have to cherish what you have now, don't talk nonsense. Inalis din ni Sonia ang kanyang ngiti at hinawakan ang kamay ni Gullinger. Linger, huwag kang mag-alala, naniniwala akong tiyak na makakahanap ka ng boyfriend na gusto mo, baka mas mabuti pa kay David. Ngumiti si Gullinger, hindi mo ako kailangang aliwin, patay na ang puso ko. Sabi ni Gullinger, nakatingin sa labas ng bintana, nadurog ang puso niya ng Chinfeng na iyon. Kabanata 503. Linger, huwag mong isipin ang lalaking iyon, hindi siya katumbas ng iyong kalungkutan para sa kanya. Alam ni Sonia na naalala ni Gullinger ang mga malungkot na bagay na mayroon siya kay Chinfeng noon. Ngumiti si Gullinger, paano ko pa rin siya mamimiss, hindi ako makapaniwala sa isang lalaki ngayon. Napangiti si Sonia nang walang magawa. Hindi niya alam kung paano hikayatin si Gullinger. Matapos madurog ang puso ng dalaga, nahirapan siyang makabawi. Sa sandaling ito, may malakas na sigaw mula sa labas. Sino ka? Ito ay isang pribadong lugar, mangyaring umalis ka agad. Ang mga taong nagbabantay sa pangkat ng Chifeng sa labas ay sumigaw ng malakas. Sino ang nandito? Tanong ni Sonia na may kakaibang mukha. Hindi ko alam, lumabas tayo at tingnan. Hinaila ni Gullinger si Sonia at naglakad palabas. Sa sandaling nasa labas ng pinto ng bilya, 6 na tao ang tahimik na nakatingin sa mga gwardya sa labas ng bilya, ang isa sa kanila ay si Chinfeng, at sa gilid ni Chinfeng, may isang lalaki na may mahabang buhok, makulad sa loob, parang isang ganid. Tito Wolf, dito nakatira ang batang iyon. Sinabi ni Chinfeng sa mukhang ganid na lalaki sa tabi niya, ang taong ito ay ang ganid na lobo na kasama ni Chinfeng. Bueno, pumasok ka at tingnan mo, gusto ko talagang makaamoy ng babae. Ang ligaw na lobo ay sumangot sa kanyang ilong, at biglang may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata. Nakakamangha talaga ang ilong ni Uncle Wolf. May 2 magagandang babae sa bilya na ito, at pareho silang mga dalaga. Ngumiti si Chinfeng sa ligaw na lobo. Hahaha, hindi masama ang anak mo. Alam kong gusto ito ni Uncle Wolf, huhulihin ko ang batang iyan para sa iyo saglit, at hayaan mong hawakan ito. Tumawa ang mabangis na lobo at naglakad patungo sa bilya, parang pauwi sa sariling tahanan, hindi man lang niya sineryoso ang mga gwardya na iyon. Tumigil ka, kung hindi tayo titigil, magsisimula tayo. Nang makita ito ng mga gwardya, sunod-sunod nilang ipinakita ang kanilang mga armas, at ang kanilang mga ekspresyon ay kinabahan. Isang grupo ng mga bagay na hindi alam kung paano mabuhay o mamatay, huwag mong pabayaan. Galit na umungal si Chinfeng, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, at ang 4 na Panginoon ng pamilya Qin ay tumalon sa likuran niya. Bago pa makapag-react ang ilang gwardya, naputol ang kanilang mga lalamunan ng matatalim na sandata, at lahat sila ay namatay sa lugar. Nang marinig ang paggalaw, sina Lin Chanho at Chifeng ay nagmamadaling lumabas kasama ang mga tao. Nang makita nila ang bangkay sa lupa, parehong nagulat sina Lin Chanho at Chifeng, at pagkatapos ay pinalibutan ng 12-dosenang mga tao si Chinfeng at ang iba pa. Sino ka? Ang lakas ng loob na pumatay ng mga tao dito. Kumunat ang noo ni Lin Chanho. Si David ba ay nasa loob, hayaan siyang lumabas, at sabihin na ako, si Chinfeng, ay bumalik para sa paghihiganti. Si Chinfeng ay malamig na tumingin kay Lin Chanho daw. Ginoo. Wala si Chen dito. Pinasok mo ang bahay at pinatay ang aming mga tao. Huwag mong isipin ang pag-alis ngayon. Malungkot ang mukha ni Lin Chanho, at mahigpit na hinawakan ng isang kamay ang kutsilyo sa kanyang kamay. Sa oras na ito, ang mukha ni Chifeng ay pangit, at ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakapilipit. Pakiramdam niya ay napakalakas ng iilang tao sa kanyang harapan, lalo na ang palpak na lalaki, na ang lakas ay hindi maarap. Tara na. Sinabi ba nating pumunta? Hindi ako pupunta kung nandyan man ang David na iyon o wala. Itinaas ni Chinfeng ang sulok ng kanyang bibig. Sa pagkakataong ito, walang masabi si Lin Chanho, ang kutsilyo sa kanyang kamay ay bahagya, at malapit na siyang sumugod dala ang kutsilyo. Sino ang nakakaalam na hinawakan ni Chifeng si Lin Chanho at Commandant bago sinabi kay Chinfeng, itong anak, hindi ko alam kung paano sinaktan ni Mr. Chen ang anak, at ngayong wala si Mr. Chen, mas mabuti para sa anak. Manatili.
Pangalan at hintayin mong bumalik si Mr. Chen, sasabihin ko kay Mr. Chen, hayaan mo siyang pumunta sa pinto at humingi ng tawad sa anak. Chifeng, paano mo hihilingin kay Mr. Chen na humingi ng tawad? Nang marinig ito ni Lin Chanho, medyo nabalisa siya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Chifeng, at sinabi kay Chinfeng na may ngiti sa kanyang mukha. Bagaman matanda ka na, ang ganda talaga ng itsura mo, at marunong kang magsalita. Kung paglalaruan mo ang aking Uncle Wolf, baka masusunod ko ang iyong payo. Tumingin si Chinfeng kay Chifeng na may masamang ngiti. Kabanata 504. Kahit na mas matanda na si Chifeng, virgin pa rin siya at hindi pa nahawakan ng lalaki, kaya well-maintained siya at parang dalagang nasa 20s. Bahagyang nanlamig ang mukha ni Chifeng, ngunit mabilis siyang nakabawi at nakangiting sinabi, nagbibiro ang anak na ito, ako ay isang kalahating gulang na asawa, na maaaring mag-alaga sa akin, kung ang anak na lalaki ay nangangailangan ng isang babae, makakahanap ako ng 10 o 8 para sa ang anak, at garantisadong magiging malalaking babae sila. Tiniis ni Chifeng ang galit sa kanyang puso at maaari lamang niyang subukan ang kanyang makakaya upang mapasaya si Chinfeng, dahil alam ni Chifeng na ang lakas ng mga taong ito ay hindi ang kalaban ng iilang tao sa kanyang harapan, hindi dahil si Chifeng ay natatakot sa kamatayan, ngunit dahil ng Sonya at Guling ang mga bata ay nasa loob pa rin, kung may alitan, hindi sila natatakot na mamatay, ngunit walang nagpoprotekta kay Sonya. Pinutol kita. Kakayanin ni Chifeng, ngunit hindi na kinaya ni Lin Chanho. Paano niya nasabi na babae rin niya si Chifeng, nakita niya ang sarili niyang babae na binabaliwala ng ibang lalaki, hindi niya kakayanin kung lalaki siya. Tumungo si Lin Chanho patungo sa Chinfeng na may dalang machete. Simula nang kainin niya ang Big Huan Pill na bigay ni David, ang lakas ni Lin Chanho ay bumuti na rin. Ang isang machete ay isang tigre, at ang bilis ay napakabilis. Nang makita si Lin Chanho na umaatake sa kanya, itinaas ni Chinfeng ang gilid ng kanyang bibig, hindi mo pa nararating ang kaharian ng isang Grandmaster, ngunit nang ahas kang gawin ito sa akin, ikaw ay lampas sa iyong sariling kapangyarihan. Sa sinabi nito, lumipad si Chinfeng at pinalaya si Lin Chanho. Ang katawan ni Lin Chanho ay malakas na bumangga sa gate, ibinagsak ang gate, at isang bakas ng dugo ang tumulo mula sa sulok ng bibig ni Lin Chanho. Kung hindi niya kinuha si Dahuandan, ang physical fitness ni Lin Chanho ay tumaas ng husto. Natatakot ako na ang sipa ni Chinfeng ay matagal nang nakapatay kay Lin Chanho. Ang biglaang pagbagsak ng pinto ay direktang ikinagulat ni Sonya at Gulinger. Gustong lumabas ng dalawa para tingnan, pero nakita nilang biglang bumagsak ang pinto. Chinfeng. Hindi napigilan ni Gulinger na mapasigaw pagkatapos makita si Chinfeng na may panunuya. Nakita rin ni Sonya si Chinfeng sa oras na ito, at humigpit ang kanyang ekspresyon. Gulinger, hindi ko inaasahan na nandito ka rin. Hindi nakakagulat na naramdaman ni Uncle Wolf ang bango ng dalawang babae sa loob. Hindi ko inaasahan na mahuhulog ka sa laruan ni David na iyon. Tiningnan ni Chinfeng si Gulinger nang may paghamak at sinabi. Nang marinig ito ni Gulinger, agad na namula ang kanyang mukha, at pagkatapos ay sinabi niya ng may galit, Chinfeng, balimatard ka, ano ang pinagsasabi mo? Kung alam ko ito, hinayaan ko na sana si David na year-okon ka hanggang mamatay. Ang mga salita ni Gulinger ay biglang nagpagalit kay Chinfeng. Bilang pinakamatandang young master ng pamilya Qin, ito ay isang kahihiyan sa kanyang buhay. Ngayon ay direktang binuksan ni Gulinger ang kanyang mga peklat sa harap ng lahat. Ilabas mo yang David na yan, andito ako para punitin siya ngayon. Umungol si Chinfeng. Chinfeng, gusto mo pa bang patayin si David dahil lang sa 2 hampas mo? Nakalimutan mo na ba kung paano ka nagsinungaling sa lupa at humingi ng awa kanina? Iniinis pa rin ni Gulinger si Chinfeng sa kanyang mga salita. Ang laruan ni Chinfeng ngayon lang ay lubos na nagalit kay Gulinger. Arestuhin ko kayong dalawa, at hahayaan kayong matikman kung ano ang pakiramdam ng mamatay, at pagkatapos ay ipakikita ko sa inyo kung mapapatay ko ang David na iyon. Umungol si Chinfeng at sinabi sa kanyang mga nasasakupan, hulihin ang 2 babaeng iyon, huwag silang patayin.
Tumango ang apat na Panginoon ng pamilya Qin, at pagkatapos ay tumalon patungo kina Sonya at Gulinger. Pigilan mo sila, huwag mong hayaang saktan nila si Miss Su. Nang makita ito, umungol si Chifeng at direktang naglakad patungo sa apat na Panginoon ng pamilya Qin. Dose-dosenang mga gwardya rin ang sunod-sunod na nagpakita ng kanilang mga sandata, na pinuprotektahan sila ng direkta sa harap ni Sonya at Gulinger. Maraming tao ang nagsimulang umatake sa apat na Panginoon ng pamilya Qin. Pinipilit din ni Lin Chanho na bumangon sa oras na ito, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sumugod ng kutsilyo. Kabanata 505. Ang apat na Panginoon ng pamilyang Qin ay pawang mga Panginoon ng Panginoon, at si Chifeng at ang iba pa, si Chifeng lamang ang Panginoon, maging si Lin Chanho man o ang mga bantay, lahat sila ay mga dakilang tagumpay lamang sa panloob na lakas, paano sila maging ang mga kalaban ng Master. Si Chifeng lamang ang lumaban ng husto laban sa dalawang Panginoon ng pamilyang Qin, habang ang dalawa pa ay sumunod kay Lin Chanho at sa iba pa sa isang santukan. Tiningnan ni Chifeng ang kanyang puso at nababalisa lang, at halos hindi niya sinusuportahan ang kanyang sarili, at walang paraan para matulungan si Lin Chanho at ang iba pa. Tiningnan ni Chifeng ang eksena sa harap niya, at bahagyang umangat ang sulok ng kanyang bibig, hindi maliit si David, ngunit siya ay isang grupo ng basura. Nang maging kampante si Chifeng, isang figure ang biglang dumaan. Ang mga master ng pamilyang Qin na walang habas na pumatay sa mga gwardya na iyon ay agad na natomba ng figure, at lahat sila ay dumura ng dugo at malubhang nasugatan. Nang makita ito, ang dalawang master ng pamilya Qin na nakikipaglaban kay Chifeng ay nagmamadaling umatras sa tabi ni Chifeng. Bai Zontang, bakit may ginawa ka sa pamilya kong Qin? Tumingin si Chifeng sa taong dumating, at bigla siyang hindi napigil ang magsalita. Si Bai Zontang, na nakasuot ng puting suit, ay malamig at mayabang na sinabi, Chifeng, poprotektahan ko ang mga tao dito. Hindi mo gustong maging kaaway ko ang pamilya Bai, kaya pumunta ka na. Ginagarantiya mo ito. Sumimangot si Chifeng, pagkatapos ay tumaas ang sulok ng kanyang bibig, at nginisyon niya, hindi mo ba gustong makuha ang jade pendant na iyon? Huwag kang magkunwaring nasa harapan ko, ginagarantiya mo ba? Kung ayaw mong mamatay, ibigay mo. Aalis na ako. Chifeng, talagang nangangahas ka bang maging kaaway ko ng pamilya Bai? Nanlamig ang mukha ni Bai Zontang. Ba, paano kung kaaway ka ng pamilya Bai? Malapit nang umalis ng bansa ang tatay ko, tapos ang pamilya mo ng Bai ay magiging isang piraso ng Shi. Mabangis na dumura si Chifeng. Kamatayan sa korte. Galit na umirap si Bai Zontang, at sinampal ng palad si Chifeng. Kikilos na sana ang ligaw na lobo sa tabi ni Chifeng nang makita niya ito, ngunit pinigilan ni Chifeng, Uncle Wolf, lalabanan ko muna ang batang ito. Sabi ni Chifeng, at nagmamadaling umakyat sa isang patayong hakbang. Sina Bai Zontang at Chifeng ay pantay-pantay sa lakas, na parehong lakas ng ikapitong ranggo na Grandmaster. Kapag nag-away silang dalawa, daan-daang galaw ang lalabanan nila sa isang iglap. Ilang sandali, lumilipad ang alikabok, na tumatakip sa langit at araw. Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, lalong naging pangit ang mukha ni Lin Chanho. Pakiramdam niya ay napakalayo na ng kanyang lakas, at maging si Chifeng ay nabigla. Mula sa pamilya, sa murang edad, naabot na niya ang lakas ng Grandmaster sa ikapitong ranggo, na mas mataas kaysa sa kanyang lakas. Putok. Biglang, pagkatapos ng isang muffled sound, ang mga figure ng dalawa ay naghiwalay, at pareho silang napaatras ng 3 hakbang. Napakapangit ng mukha ni Bai Zontang, medyo mapatla, at bagamat may panunuya si Chifeng sa kanyang mukha, halatang wala sa balanse ang kanyang hininga. Bai Zontang, kung ikaw lang, hindi mo ako mapipigilan. Nakangiting sabi ni Chifeng. Chifeng, kahit mamatay ako ngayon, hindi ko hahayaang hawakan mo sila. Matigas ang mukha ni Bai Zontang, ang bagay na ito ay nauugnay sa pundasyon ng buong pamilya Bai sa daan-daang taon.
Kung ililigtas ni Bizontang si Sonya sa pagkakataong ito, tiyak na magkakaroon ng pabor si David sa kanya, magkakaroon ng pabor sa kanilang pamilyang Bai, at gagawa ng pabor sa isang cultivator, kung gayon ang pamilya Bai ay makakapagpahinga ng maluwag sa hinaharap. Tutuperin kita. Malamig na bumantong hininga si Chin Feng, tumingin sa ligaw na lobo at sinabi, Uncle Wolf, alisin ang batang ito. Hinayaan lang ni Chin Feng na sirain ng ligaw na lobo si Bizontang, ngunit hindi siya nang ahas na hayaang patayin ng ligaw na lobo si Bizontang, dahil alam din niya na kung talagang papatayin niya si Bizontang, ang pamilya Bai ay lalaban sa pamilya Chin sa lahat ng paraan. Kung namatay ang isda at nabasag ang lambat, hindi ito mura para sa ibang pamilya sa Kyoto. Walang problema. Tumango ang lobo. Pagkatapos magsalita, nawala ang buong tao sa isang iglap, at sa isang iglap, nakarating siya sa harap ni Bizontang. Nagulat si Bizontang, ngunit bago pa siya makapag-react, nataman siya ng palad ng lobo sa balikat at lumipad palabas. Kabanata 506. Grandmaster. Gulat na tiningnan ni Bizontang ang ligaw na lobo. Hindi niya inaasahan na magdadala si Chin Feng ng isang mahusay na master. Kung alam niya ito, dapat ay nagdala si Bizontang ng isang master mula sa pamilya. Munting sanggol, bumalik sa iyong pamilyang Bai ng masunurin, at huwag makisali sa mga bagay dito. Nang matapos magsalita ang ligaw na lobo, tiningnan niya sina Sonya at Gulinger ng palihim, dalawang maliliit na babae, narito ang iyong tiyuhin na lobo, huwag mag-alala, magiging napakaamo ko. Nang makitang ganoon ang lobo, parehong namutla sa takot sina Sonya at Gulinger, at magkayakap sila. Miss Su? Miss Gu? Tumakbo ka ng mabilis. Nang makita ito, biglang sinampal ni Chifeng ng palad ang ligaw na lobo, at hiniling sina Sonya at Gulinger na tumakas ng mabilis. Alam niyang hindi siya ang kalaban ng lobo at hindi niya ito mapipigilan. Matanda ka na, ayoko na. Pagharap sa Chifeng na dumating na may palad, ang mabangis na lobo ay sumangot ng malamig, at kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang Chifeng ay lumipad palabas. Bago makatakas sina Sonya at Gulinger, nakatayo sa harapan nila ang ligaw na lobo na may kumikislap na figure. Ikaw matandang bastos. Si Gulinger ay galit na galit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang tamaan ang lobo. Putok. Nag-practice din si Gulinger, ngunit ang paghampas sa mabangis na lobo ay parang paghampas ng bakal na plato, at ang pagkabigla ay naging dahilan upang manhid ang kanyang braso, ngunit ang mabangis na lobo ay hindi naramdaman ni Kay Titing. Hahaha, parang kilati lang, mahina ka. Sabi ng ligaw na lobo, hinawakan ang palso ni Gulinger sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, at pagkatapos ay marahang hinayla si Gulinger sa kanyang mga bisig. Balimatard, bitawan mo ako. Nahirapan si Gulinger. Tito Wolf, maaari mo bang ipaubaya sa akin ang babaeng ito, siya ang aking dating kasintahan, si Gulinger. Nang makitang sasalakayin na ng ligaw na lobo si Gulinger, nagmamadaling sinabi ni Chin Feng ng malakas. Siya mismo ang gustong gumanap na Gulinger muna. Nang marinig ito, ang lobo ay nag-alinlangan sandali, at sa wakas ay itinapon si Gulinger kay Chin Feng, okay, ito ay para sa iyo, gusto ko ang iba. Nang matapos magsalita ang ligaw na lobo, tumingin siya kay Sonya, na namumutla at nanginginig, at hinawakan ito. Ano? Napasigaw si Sonya sa takot at direktang tinakpan ang kanyang mga mata. Ngunit nang malapit ng mahuli ng kamay ng ligaw na lobo si Sonya, biglang nagbuga ng pulang ilaw ang jade pendant sa katawan ni Sonya, at ang napakalaking aura ay sumugod patungo sa ligaw na lobo. Ang ligaw na lobo ay natakot, at likas na umatras, ngunit huli na. Ngayon, direkta siyang na-knockout ng pulang ilaw, at bumagsak ng husto sa lupa. Tito Lobo. Nang makita ito, nagmamadaling ibinigay ni Chin Feng si Gulinger sa kanyang mga nasasakupan, at tumakbo para tulungan ang ligaw na lobo na tumayo. Nakakatakot na kapangyarihan. Ang ligaw na lobo ay nabigla. Uncle Wolf, bitbit ng babaeng ito ang spirit tool ng pamilya Yin, at nasugatan din ako ng spirit tool na ito noon. Ipinaliwanag ni Chin Feng sa lobo. Sure enough, it's a good thing.
Tila na para makuha ang bagay na ito, kailangan nating mag-isip ng iba pang mga hakbangin. Tumango ang mabangis na lobo, at pagkatapos ay nagpatuloy, pero na, tila wala talaga si David, sa pagbabalik niya, ipaghihiganti kita, at pagkatapos ay gagawa ako ng paraan upang makuha ang mahiwagang sandata. Napatango na lamang si Chin Feng, wala si David, at ngayon ay hindi nila makukuha ang espiritual na kasangkapan, kaya maaari na lamang silang umalis muna. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang sulit na paglalakbay. Matapos mahuli si Gullinger, naisip ni Chin Feng na pagkatapos ng ilang sandali bumalik, siya ay magiging cool at walang pigil. Hinayaan mo si Linger. Nang makitang kukunin ni Chin Feng si Gullinger, nagmamadaling sumigaw si Sonya. Ngumisi si Chin Feng, kung gusto mong pakawalan ko siya, hayaan mo si David na lumapit at humingi ng tawad sa akin ng personal. Baka maawa ako. Tandaan, hihintayin natin siya sa Wangja Hotel. Pagkatapos magsalita, umalis si Chin Feng kasama si Gullinger. Kabanata 507. Sa oras na ito, si David, na nagtatanim pa rin sa bilya ng pamilya Song sa lungsod ng bundok, nang i-activate ang Jade Pendant kay Sonya, nanginginig ang kanyang katawan, at ang kanyang mga mata na 3 araw na hindi nabuksan ay biglang bumukas. Kumunat ang noo ni David, at medyo balisa ang mukha. Sa pagtingin sa parang burol na mga espiritong bato, mayroon na lamang isang maliit na tumpok na natitira, ngunit ang lakas ni David ay hindi gaanong tumaas. Umabot na sa ikalimang palapag ng foundation establishment ang kanyang lakas. Noong una, inakala ni David na maaabot niya ang panahon ng imidya. Tila na ang pagtaas sa antas na ito ay tataas ang pangangailangan para sa espiritual na enerhiya na exponentially. Wudong, wudong. Malakas na umungal si David, alam niyang nasa panganib si Sonya, at gusto niyang bumalik kaagad sa kabisera ng probinsya ng Jiangbei. Maya-maya ay may nagtulak ng pinto sa pamilya Song at pumasok. Mukhang matagal na silang naghihintay sa labas. Ginoo Chen, abala si Young Master Wu sa pagmimina ng mga minahan, at wala siya rito. Ang alipin ay nagmamadaling sumunod kay David at sinabi, "Ano ang tungkol sa iyong master?" Tanong ni David. Nang matapos magsalita si David, nakita niyang nagmamadaling lumapit si Song Zod kasama si Song Tai. Ginoo Chen, tapos ka na bang mag-practice? Nang makitang gising si David, tuwang-tuwa kaagad na sinabi ni Song Zod, ngayon ang mga bagong natuklasang ugat ay nadrill at nahukay, ngunit kakailanganin ng ilang oras upang makita ang mga resulta. Ang mga bato na kailangan ni Mr. Chen, ay kailangang maghintay ng ilang araw. Mayroon akong apurahang bagay upang bumalik sa kabisera ng probinsya ng Jiangbei, maghanda ka agad ng sasakyan para sa akin. Bakas sa mukha ni David ang pag-aalala, at bakas na ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nang makita ang nag-aalalang hitsura ni David, hindi nang ahas si Song Zod na maliitin, kaya sinabi niya, Mr. Chen, may private helicopter ako. Kung nagmamadali si Mr. Chen, pwede siyang bumalik sakay ng helicopter. Ang galing! Tuwang-tuwa si David. Hindi niya akalain na ang may-ari ng minahan ay mayabang at may private jet pa. Di nagtagal, pagkatapos ng helicopter ay handa na, si David ay sumakay sa helicopter at dumiretso sa Jiangbei Provincial Capital. Tumingin si Song Tai kay David, ang kanyang mga mata ay hindi bumalik sa loob ng mahabang panahon. Nang makita ang hitsura ng kanyang anak, tinapik ni Song Zod ang balikat ni Song Tai, anak, si Mr. Chen ay hindi bagay sa pool. Kung makikita ka niya, iyon na ang tadhana mo. Tumango si Song Tai, magsisikap ako. Sa kabilang panig, si Sonya ay protektado ng daan-daang tao sa silid. Sina Chifeng at Lin Chanho ay parehong nasugatan. Sa kabutihang palad, binigyan sila ni David ng isang malaking pagbabayad ng mga table tasks, na lubos na nagpahusay sa kanilang pisikal na fitness, kaya hindi ito isang malaking problema. Si Bai Zontang ay umasa sa pagkakakilanlan ng young master ng pamilya Bai, at ang lobo ay walang ginawang seryoso, kaya bahagyang nasugatan si Bai Zontang, at walang nangyari. Inalis si Gullinger, napakahina ng mood ni Sonya,
hindi niya alam kung ano ang dinaranas ni Gullinger ngayon, ngunit para kay Bai Zhongtang, walang epekto sa kanya ang pag-alis ni Gullinger, gusto niyang protektahan siya, ito ay si Sonya, hindi Gullinger. David, bakit hindi ka pa bumabalik? Si Linger ay naaresto. Siguradong spoiled siya ngayon kay Qin Feng. Sa ugali ni Linger, siguradong hindi na siya mabubuhay. Bumalik ka at iligtas siya. Si Sonya ay nasa silid, patuloy na nagdarasal. Umuugong. Biglang, may umugong sa langit sa labas, at isang helicopter ang lumipad sa villa na napakababa ng ugali. Ginoo. Shen, nandito na tayo, hahanap ako ng mapupuntahan. Sabi ng driver kay David. Hindi na kailangan. Binuksan ni David ang pinto ng helicopter. Ginoo. Shen, 100 meters pa ang taas, kung. Bago natapos ang sasabihin ng driver, tumalon si David, na natakot sa driver na bobo. At si Bai Zhongtang sa ibaba, pagkatapos marinig ang tunog ng helicopter, tumangala at nakita ang isang itim na anino na bumabagsak mula sa langit. Boom! Matapos ang isang malakas na putok, isang malaking hukay ang nabasag sa bluestone na sahig ng bilya, at ang basag na bluestone ay lumipad kung saan-saan. Kabanata 508. Nawala ang usok, at nakatayo doon ang mapagmataas na figure ni David. Shen, Mr. Shen. Si Bai Zhongtang ay matatakot. Tumalon siya palabas ng eroplano. Tao pa rin ba siya? Oo, isang cultivator. Si David ay isang cultivator, siya ay isang immortal, hindi isang tao. Nag-react si Bai Zhongtang, at ang paghanga kay David sa kanyang mga mata ay naging mas matindi. May nangyari ba kay Sonya? Tanong ni David na may malamig na mukha. Hindi, nandito si Miss Su, sa kwarto. Si Bai Zhongtang ay isang marangal na kapatid ng pamilya Bai sa kabisera. Sa sandaling ito, nauutal siyang nagsasalita, walang kilos ng lahat. Dumiretso si David sa kwarto, at narinig din ni Sonya ang paggalaw, at tatayo na sana siya para tingnan nang makita niyang nagmamadaling pumasok si David. David. Nang makitang si David iyon, napaluha si Sonya at bumulusok sa mga bisig ni David. Anong nangyari? Niyakap ni David si Sonya at marahang tinapik ang balikat nito. Bakit ngayon ka lang bumalik? Si Linger ay kinuha, siya ay kinuha ng Qin Feng na iyon, sabi nila gusto kanilang lumuhad at humingi ng tawad bago mo bitawan si Linger, natatakot ako. Natatakot ako na si Linger ay pinahirapan na ngayon. Pagkatapos nito, ang makamandag na kamay ni Qin Feng, kung gayon si Qin Feng ay isang hayop. Umiiyak na sabi ni Sonya. Qin Feng. Biglang bumangon ang layuning pumatay ni David, at maging si Bai Zhongtang, na nasa labas, ay naramdaman ang pamatay na hangarin na ito, at hindi maiwasang manginig. Naramdaman ni Lin Chanho at Qi Feng ang layuning ito ng pagpatay, at tuwang-tuwa sila. Alam nilang nakabalik na si David, at agad silang nagtulungan palabas ng silid. Sonya, stop crying. Tell me kung saan nila dinala si Linger. Siguradong ililigtas ko siya. Tanong ni David kay Sonya. Huangjia Hotel, nang umalis si Qin Feng, pinag-uusapan niya ang lugar na ito. Sabi ni Sonya. Huangjia Hotel. Tumango si David, okay, I see. You can stay at home with peace of mind, babalik ako agad. Binitawan ni David si Sonya, tumalikod na at lalabas na sana ng kwarto. Pumasok sina Lin Chanho at Qi Feng sa tulong ng isang kamay. Nang makitang bumalik na si David, nahihiyang sinabi nilang lahat, Mr. Shen, kami, wala kaming kakayahan. Okay, hindi na kailangang sabihin, alam ko ito. Pinutol ni David ang dalawa. Alam ni David ang lakas nilang dalawa. Darating mag-isa. Lin Chanho, sa aking pagbabalik, tutulungan kitang makapasok sa Master Realm. Si David ay nasa ikalimang palapag ng pundasyong gusali. Bagamat hindi pa siya nakapasok sa bigo period, napakasimple pa rin na tulungan si Lin Chanho na makapasok sa Master Realm. Kung mag-isa kang magsasanay, mas magiging mahirap ang pagpasok sa Master Realm. Ang ilang mga tao ay maaaring hindi makapasok sa Master Realm pagkatapos ng pagsasanay para sa isang buhay. Salamat, Mr. Chen.
Agad na sinabi ni Lin Chanho na may kagalakan. Ginoo. Shen, gusto mo samahan kita? Tanong ni Bai Zontang kay David. Hindi, kailangan mo lang manatili dito. Kinawian ni David ang kanyang kamay, mag-isang lumabas ng bilya, at naglakad patungo sa Wangja Hotel. Habang lumulubog ang araw sa kanluran, ang paglubog ng araw ay nagliliwanag sa anino ni David ng napakahaba. Sa sandaling ito, sa isang partikular na silid sa Wangja Hotel, ang mga mata ni Gu Lingger ay puno ng luha, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Pagod na siya sa pag-iyak at pagbulyaw, at manhid ang buong katawan niya. Nasasaktan na siya, alam niya na kapag nahulog siya sa mga kamay ni Qin Feng, magiging tupa iyon sa bibig ng tigre, at wala ng pag-asa. Kaya't sumuko siya sa pakikibaka at hinintay na lamang na ilabas ni Qin Feng ang kanyang makahayop na pagnanasa. Magpapakamatay lang siya kung magkakaroon siya ng kaunting pagkakataon, at hindi na siya mabubuhay sa mundo. Sumisigaw ka, sumisigaw. Hindi ka sumisigaw, para kang patay, wala man lang. Malakas na sinigawan ni Qin Feng si Gu Lingger, ngunit tila hindi ito narinig ni Gu Lingger, ang buong tao ay parang papay. Kabanata 509. Qin Feng, bilasan mo? Bata, nagdadaldal ka. Sa oras na ito, ang boses ng lobo ay nanggaling sa labas ng pinto. Tito Wolf, sandali, malapit na, malapit na. Si Qin Feng ay hindi nang ahas na magsulat sa tinta, at nagmamadaling hinubad ang kanyang damit, at pagkatapos ay nagmamadaling umakyat para haburin si Gu Lingger. Hindi gumalaw si Gu Lingger, at hinayaang haburin ni Qin Feng ang kanyang damit isa-isa, nabasa na ng luha sa kanyang mga mata ang mga kumot. Talagang puti, madulas talaga. Sabi mo kung bakit hindi ko nahanap noon pa, ang kaaya-ayang balat at kaakit-akit na figure ay ang pinakamahusay sa mundo. Ang kamay ni Qin Feng ay marahang dumausdas sa mukha ni Gu Lingger, at tinulungan si Gu Lingger na punasan ang kanyang mga luha. Lumingon si Gu Lingger sa gilid, ayaw niyang makita ang nakakadiri na hitsura ni Qin Feng. Gayunpaman, direktang pinisil ni Qin Feng ang baba ni Gu Lingger gamit ang kanyang kamay at pinaharap ito sa kanya, nakatitig ng diretso kay Gu Lingger. Munting baby, maaaring masakit ito sandali, ngunit magiging maayos ka rin sa lalong madaling panahon. Tiningnan ni Qin Feng si Gu Lingger na may masamang ngiti, at pagkatapos ay marahang hinalikan ang bibig ni Gu Lingger. Si Gu Lingger, na orihinal na pipi at hindi gumagalaw, ay biglang ibinuka ang kanyang bibig at kinagat ang ilong ni Qin Feng. Ano? Nagpakawala si Qin Feng ng matinis na dagandong, kinurot ang bibig ni Gu Lingger, at pagkatapos ay binunot ang kanyang ilong. Ngunit kahit na ganoon, nakagat ang ilong ni Qin Feng, at patuloy na umaagos ang dugo. Qin Feng, anong problema? Tanong ng lobo sa labas. Tito Wolf, ayos lang. Sinabi ni Qin Feng, hindi niya maaaring hayaang makita ng ligaw na lobo ang kanyang kahihiyan, kung hindi, ito ay masyadong nakakahiya. Ikaw patay na babae, papatayin kita ngayon, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. Galit na galit si Qin Feng at humakbang pasulong at pinunit ang damit ni Gu Lingger. Sa oras na ito, si Gu Lingger ay mayroon lamang underwear na nakatikip sa kanyang katawan. Bahagyang napakunot noo si David na nakababa na sa hagdanan pagkatapos makarinig ng sigaw mula sa itaas, at saka tumalon sa itaas. Nagkataon na tumingin si David sa bintana at nakita si Qin Feng na galit na pinupunit ang damit ni Gu Lingger. Isang galit ang bumangon mula sa kaibuturan ng puso ni David, at ang walang katapusang layunin ng pagpatay ay agad na kumalat. Tumigil si Qin Feng, na biglang nakaramdam ng intensyong pumatay, at nang makita niyang nakatingin sa kanya si David sa labas ng bintana, nagulat siya, at nagmamadaling tumalon palayo kay Gu Lingger. Wow! Sinipa ni David ang bintana at tumalon sa kwarto. David! Nang makitang si David iyon, si Gu Lingger, na orihinal na abo, ay biglang nagkaroon ng pag-asa sa kanyang mga mata, tumalon mula sa kama, at yamakap sa kanyang sarili sa mga bisig ni David. Natigilan si David bigla. Sa oras na ito, si Gu Lingger ay nakasuot lamang ng panloob, kaya niyakap niya si David ng ganito, na naging sanhi ng pagkalugmok ni David sa dugo.
Paano sasabihin na si David ay isa ring normal na tao, sa kasong ito, kung walang tugon, imposible lamang. Gayunpaman, pinigilan pa rin ni David ang kanyang makulit na pag-iisip at hinugot ang isang kumot mula sa kanyang katawan, mas mabuting ibalot mo muna ang iyong katawan. Nang sabihin ito ni David, nag-react si Gullinger at nagmamadaling kinuha ang mga kumot at binalot ang sarili. At ang lobo sa labas, narinig ang ingay ng sirang bintana, at dali-daling sinipa ang pinto. Uncle Wolf, siya iyon, siya si David. Itinuro ni Chin Feng si David, at ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Sinulyapan ng ligaw na lobo si David, na may paghamak sa kanyang mga mata, isang mabalahibong batang lalaki, maaari ba siyang maging kalaban mo? Hindi makapaniwala ang ligaw na lobo. Kailangan niyang malaman na si Chin Feng ay isa ring malakas na pinuno sa mga nakababatang henerasyon sa Kyoto. Paanong hindi niya kayang talunin si David? Tito Wolf, hindi mo siya maaaring maliitin. Pinatay ng batang ito si Jiang Zhengde sa isang galaw. Hindi ko siya kalaban. Pinaalalahanan ni Chin Feng ang lobo. Ang Jiang Zhengde na iyon ay may maling reputasyon, at maaari ko siyang sampelan hanggang mamatay. Katulad niya, nangangahas pa rin siyang maging guro. Halatang mababa ang tingin ng lobo sa Jiang Zhengde na iyon. Kabanata 510. Oo. Kung gayon, paano maihahambing si Jiang Zhengde kay Uncle Lang, na isang mahusay na master? Naramdaman ni Chin Feng na mali ang sinabi niya, at nagmamadaling binago ang kanyang mga salita. Ngayon umaasa si Chin Feng sa ligaw na lobo na ito. Hindi siya nang ahas na saktan ang ligaw na lobo. Kahit na siya ang pinakamatandang young master ng pamilya Chin, dapat igalang ni Chin Feng ang mga dakilang master sa pamilya. Anak, lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon, maaari kong gawing mas kaaya-aya ang iyong kamatayan, o gagawin kong mas masahol pa ang iyong buhay kaysa kamatayan. Tulad ng sinabi ng lobo, ang momentum sa kanyang katawan ay biglang tumaas, at ang momentum ng pamimilit ay agad na napuno ang buong silid. Nakaramdam lang si Chin Feng ng pagka-suffocation sa kanyang puso, at naging mahirap na itong huminga. Naramdaman ni Gullinger ang panggigipit na ito, ang kanyang mukha ay mapotla, ang kanyang mga mata ay nakadilat, ang kanyang bibig ay lumaki, at siya ay halos hindi makahinga. Nang makita ito, marahang hinailan ni David ang kamay ni Gullinger gamit ang isang kamay, at isang purong espiritual na kapangyarihan ang pumasok sa katawan ni Gullinger. Agad na naramdaman ni Gullinger ang mainit na agos na dumadaloy sa buong katawan, at biglang nakaramdam ng mas komportable. Inalis ng ligaw na lobo ang kanyang momentum at malamig na tumingin kay David. David, kasama si Uncle Wolf dito, kahit 3 ang ulo at 6 na braso mo, hindi ka makakatakas, kaya ngayon lumuhad ka at humingi ng tawad. Sabi ni Chin Feng kay David nang may pagmamalaki. Nang makita ni Gullinger na inilarawan ni Chin Feng ang kanyang sarili bilang babae ni David, namula ang kanyang mukha at palihim niyang sinulyapan si David. Si David ay mukhang walang malasakit at malamig na ngumiti, kung mayroon kang kakayahan, maaari mong subukan ito. Pagkababa ng boses ay biglang nawala ang figure ni David. Natigilan ang lahat, at pagkatapos ay naramdaman ni Chin Feng ang isang mapanganib na aura na darating, na likas na gustong umiwas, ngunit huli na. Nakita kong sinipa ni David ang ibabang bahagi ng katawan ni Chin Feng, at pagkatapos ay may kaluskos na tunog. Agad na namula ang mukha ni Chin Feng, at ang kanyang buong katawan ay direktang kumapit sa kanyang mga binti. Ano? Isang sigaw na tumago sa kalangitan ay nagmula sa bibig ni Chin Feng. Nang makitang ganoon si Chin Feng, ang dalawang master ng pamilyang Qin ay walang kamalay-malay na tinakpan ng kanilang mga kamay ang kanilang mga nakamamatay na lugar. Ang ligaw na lobo ay hindi maiwasang manginig, ngunit hindi siya nag-react ng ilang sandali. Sa oras na tumugon siya, bumalik na si David sa kanyang orihinal na posisyon. Chin Feng. Chin Feng. Ang ligaw na lobo ay tumingin kay Chin Feng at patuloy na sumisigaw. Sa pagtingin sa ilalim ng Chin Feng, ang dugo ay nabuhos na, at ang buong tao ay itinuturing na isang basura. Hindi ko alam kung pwede pa siyang maging lalaki. Lobo. Tito Lobo, patayin. Patayin siya. Dahil sa matinding sakit, halos hindi makapagsalita si Chin Feng. Okay.
Wait, ipaghihiganti kita. Lumingon ang lobo at pinandilatan si David, ngunit may bakas ng pananibik sa kanyang puso. Ngayong inalis na ang Qin Feng, pagkatapos na patayin si David, si Gulinger ay magiging kanya na. Anak, kunin mo ang iyong buhay. Sinuntok ng mabangis na lobo si David, ngunit hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas, dahil sa maliit na silid na ito, kung ibibigay niya ang lahat ng kanyang lakas, maaaring gumuho ang buong bahay, ngunit hindi siya natatakot siyang sumunod din si Gulinger. Magdusa. Pagharap sa suntok ng ligaw na lobo, walang pakialam ang mukha ni David, iniunat niya ang kamay at hinawakan ang kamao ng ligaw na lobo. Sa oras na ito, 2 suntok lang ang layo ng kamao ng ligaw na lobo kay David, ngunit ang distansyang ito ang pumipigil sa kanya sa pagsulong. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, natigilan si Qin Feng, na halos himatayan. Alam niya na ang mabangis na lobo na ito ay isang mahusay na master, paano naging posible na sinalo ni David ang suntok na ito ng napakagaan. Ikaw lang ang may ganitong kakayahan, at gusto mo ang buhay ko. Itinaas ni David ang sulok ng kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.